Lumaki akong kasama ko ang magkapatid ni Simon at si Samuel, at habang lumilipas ang panahon ay unti-unti kong nararamdaman ang pagmamahal na inuukol ko para kay Simon. At kahit sa murang edad ay hindi ko maipagkakaila na mahal ko na siya sa aking puso. 18 anyos na ako ngayon, 13 taong gulang lamang ako noon nang magsimula akong makaramdam ng paghanga kay Simon, at habang tumatagal ay lumalalim ito at tuluyan ang nauwi sa pagmamahal. Halos araw-araw ay tumutungo ako sa mansyon ng mga Smith. Masilayan ko lamang ang gwapong mukha na lalaking itinatangi ng aking puso. Masaya akong pupunta ngayon sa mansyon ng mga Smith dahil makikita ko na naman ang lalaking nagpapangiti sa akin, kahit na ba kung minsan ay medyo may pagkamasungit ito sa akin, kahit wala naman akong ginagawang mali. Nanay, sasabay na po ako kay tatay papuntang mansyon. Wika ko sa aking ina na naglilinis pa ng aming munting bahay. Pagkarinig ni Lola ng aking sinambit ay agad niya akong nginitian na may halong panunukso, kaya nginusuan ko na lamang siya ng aking huso at hinarap muli ang aking ama na naghahanda upang tumungo sa mansyon ng mga Smith. Inang, hayaan niyo na po yung apo niyo. Alam niyo naman po mukha lamang ni Sir Simon ang bitamina ng batang yan. Tumatawang wika ng aking ina. Napaingos akong muli nang tumingin ako sa aking ina, at pagkatapos ay tumingin ako sa aking ama na tila ba humihingi ako ng saklolo, kaya't agad din niyang inawat ang mga ito upang tigilan na ang panunukso sa akin. Agad din kaming umalis ng aking ama at nagsimula ng lakarin ang daan patungo sa mansyon ng mga Smith na hindi naman kalayuan ang mansyon sa aming tahanan. Nasasakupan nito ng mga lupain nila at sila din ang nagpatayo ng maliit naming bahay upang kami may matuluyan na malapit lamang sa kanila dahil sa kanila nagtatrabaho ang aking mga magulang. Napakabait sa amin ang pamilyang Smith, lalong-lalo na ang mga magulang ni Simon. Malapit sila sa akin dahil wala silang anak na babae. May nakababatang kapatid si Simon, si Samuel Smith, 21 years old, na sobrang kulit. Kilalang bilyonaryo ang pamilya Smith at pag-aari nila ang ZMS Telecom Corporation, Smith Corporation, ZMS Shipping Lines at ang ZMS Airline Corporation. Sila rin ang nagmamay-ari ng ZMS Hotel sa buong bansa at ang mga nagtatayugan at naggagandahang ZMS Malls. Nakakalula nga kung iisipin mo kung gaano sila kayaman, at kahit halos abot nila ang langit ay nakatuntong pa rin ang kanilang mga paa sa lupa. Kaya nga't bawat puntahan nilang lugar ay kilalang kilala sila dahil sa pagiging mabuti nilang tao. Naging malapit kaming magkakaibigan at lingid sa kaalaman nila ay may itinatangi akong pagmamahal sa kanilang anak na si Simon. Pagkarating namin sa mansyon ng mga Smith ay nagmamadali akong pumasok sa loob ng kanilang kabahayan upang muling masilayan ang lalaking itinatangi ng aking puso. Iha, ang aga mo naman yata ngayon. Kasama mo na ba ang nanay mo? Wika ni Tita Moira, ang napakagandang ina ni Simon at ni Samuel. Agad akong nagmano sa kanya at ginantihan naman niya ako ng isang matamis na ngiti na mas lalo ko namang ikinasaya dahil tunay namang napakabuti ng kanilang kalooban, lalong-lalo na sa aming pamilya. Si tatay pa lang po, susunod daw po si nanay at inaasikaso lang po si Lola. Nakangiti kong ani sa kanya at pagkatapos ay iginiyan niya na ako papasok sa loob ng kanilang malaking bahay. Napakaganda mo talagang bata, Iha, kundangan lamang at hindi ako nabigyan ng anak na babae. Wika niya sa akin habang naglalakad kami patungong kusina. Tita, nasan po si Simon? Nahihiya kong tanong kay Tita Moira. Tumingin siya sa akin nang may panunuksong ngiti at pagkatapos ay sumeryoso din agad ang kanyang mukha. Hindi umuwi si Simon. Sa tingin ko ay nasa kondo niya at kasama ang kanyang fiancé. Wika ni Tita na ikinagulat ko. Alam ko namang may kasintahan si Simon dahil ipinakilala niya sa amin noon si Margaret.
Pero ang malamang fiancé niya na pala ito ay tila ba biglang nawasak ang mundo ko at unti-unting nadudurog ang aking puso. Po, ikakasal na po si Simon? Naiiyak kong ani, ngunit pilit ko itong hindi ipinapahalata sa kanya at tinatatagan lamang ang aking kalooban dahil ayokong malaman ni Tita Moira na higit pa sa kaibigan ang pagtinging iniuukol ko para kay Simon. Oo, iha. Nag-propose na siya sa girlfriend niya. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Simon o ni Samuel? Saad niya habang seryosong nakatingin lamang sa akin. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa aking mga narinig. Ang puso kong sugatan ay tila ba unti-unting namamatay. Kaya't kaagad ako nagpaalam kay Tita Moira upang hindi niya makita ang sakit na bumabalate ngayon sa kaibuturan ng aking puso. Pagkatalikod na pagkatalikod ko, mabilis na nagbagsakan ng mga luhang kanina pang gustong kumawala sa aking mga mata. Mga luhang ayaw, paampat at masaganang dumadaloy mula sa aking mga mata. Palatandaan ng kirot ng aking nararamdaman. Lakad-takbo ang ginawa ko at tumungo ako sa likod ng bahay upang doon ko ibuhos ang lahat ng sakit na aking nararamdaman. Umupo ako sa ilalim ng puno at doon ay muling nagsimula ang mga luhang walang ampat na tumutulo sa aking mga mata. Kaya ayaw kong sabihin sa'yo dahil ganyan na magiging reaksyon mo. Isang tinig ang gumulat sa akin at mabilis kong pinunasan ng mga luha sa aking mga mata at tumingin sa pinanggalingan ng tinig sa aking likuran. Samuel, humihikbi kong ani. Umupo siya sa aking tabi at nilalaro ang Bermuda grass at nanatili lamang itong tahimik. Kaya hindi ako nagsasalita dahil hindi ko naman alam kung ano ba ang sasabihin ko sa kanya. Alam kong higit pa sa kaibigan ng turing mo kay Kuya. Matagal ko nang alam na mahal mo si Kuya Simon. Pero alam mo din na kapatid lamang ang turing niya sa'yo, hindi ba? Hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol kay Margaret dahil alam kong ganyan ang mararamdaman mo at ayokong nakikita kang nasasaktan. Audrey, marami pang lalaki at si Kuya Simon ay hindi para sa'yo. Ikakasal na siya kay Margaret, kaya sana hayaan mo na lamang sila. Sambit niya na parang may lungkot sa kanyang mga mata. Napakadaling sabihin na maraming lalaki, ngunit iisa lamang maaaring magpatibok ng puso ng isang tao. Hindi ko magawang makapagsalita at nanatili lamang akong nakikinig sa mga sinasabi niya. Sa darating na linggo ay may engagement party na gaganapin dito sa mansyon. Ipapakilala na nila ang mapapangasawa ni Kuya. Si Ate Margaret, kailangan mong magpakatatag dahil isa ang pamilya mo sa dadalo sa gabing iyon. Saad niya na lalo kong ikinaluha. Para akong sinaksak ng paunti-unti sa aking puso sa kanyang tinuran. Hindi ko alam kung paano ko ipaglalaban ng sakit na ngayon ay bumabalatay sa buo kong pagkatao at dumudurog sa aking puso. Tumayo ako at nagsimulang maglakad palayo kay Samuel habang masaganang tumutulo ang aking mga luha. Ayoko na kasing marinig pa ang iba niyang sasabihin dahil sobrang sakit na. Hindi ko na kinakaya pa. Saan ka pupunta? Sambit niya kaya lumingon ako sa kanya at ginawaran ko lamang siya ng isang ngiti at pagkatapos ay patakbo ko ng tinungo ang papalabas ng mansyon nang bigla akong mapahinto at napatingin ako sa sasakyang papasok sa loob ng garahe. Kumabog ang aking dibdib. Nakaramdam ng kaligayahan ng puso ko kaya huminto ako sa isang tabi at nakangiti ko siyang sinalubong. Ngunit ang mga ngiti ko ay parang bulang naglaho nang pumaikot siya sa kabilang side ng kanyang sasakyan at mabilis na pinagbuksan ang babaeng kanyang kasama. Si Margaret nangiti-ngiti at mabilis na pumulupot sa braso ni Simon. Halos gumuho ang aking mundo nang makita ko kung gaano sila kalambing sa isa't isa, habang abot langit naman ang ngiti ni Margaret sa kanya. Audrey, nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Halika, doon tayo sa loob. Nakangiting wika ni Simon sa akin. Oo, kasama ko si tatay. Wika ko na hindi ako makatingin sa kanila dahil ayaw ko makita kung gaano nila kamahal ang isa't isa.
Napatingin ako kay Margaret at nagulat ako nang makita ko na masama ang titig niya sa akin. Kaya agad ako nagyuko ng aking ulo at umiwas sa kanya sa nag-aalab na mga titig. Bakit parang aalis ka na? Ani niya pa sa akin, kaya't agad din akong sumagot sa kanya upang makaalis agad ako sa lugar na to dahil ang lugar na ito ang nananakit sa akin ngayon. Masama kasi ang pakiramdam ko, kaya gusto ko sanang umuwi. Pagsisinungaling kong wika sa kanya na hindi tumitingin kay Margaret dahil nakakapaso ang kanyang mga titig sa akin. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Simon para sa akin. Inalis niya ang pagkakahawak ni Margaret sa kanya at sinalat-salat niya ang noo, pisngi at leeg ko kung mainit ba ako. Hinawakan niya ang baba ko at itinaas upang magpantay ang aming mukha at tinitigan ako sa aking mga mata. Ganun na lamang ang gulat niya nang mapagtanto na namumula ang aking mga mata. Marahil ay sa sobrang pag-iyak ko nang malaman kong ikakasal na pala sila ni Margaret. Magsasalita pa sanang muli si Simon, ngunit bigla namang pumulupot sa kanyang braso ang hitad na si Margaret at hinila si Simon palayo sa akin, kaya nakaramdam ako ng matinding inis sa kanya. Hayaan mo na lamang siyang umalis, honey. Let's go inside. Gusto ko na makita sina tito at tita. Maarteng sabi ni Margaret, nang nisuan ko naman. Nagsimula silang lumakad. Si Simon ay panay lingon sa akin na tila ba nag-aalala habang si Margaret naman ay pilit na kinukuha ang atensyon ni Simon upang tuluyan na silang umalis at naiwan akong nakatanaw lamang sa kanila habang papasok na sila sa kabahayan. Napahawak ako sa aking pisngi at pumikit at dinama ko ang mga haplos kanina sa akin ni Simon at hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko ay may haplos ng pagmamahal ang ginawa niya sa akin kanina. O baka naman, masyado lang talaga akong baliw sa kanya, kaya kahit simpleng haplos ay binibigyan ko ng ibang kahulugan. Nakita ko kung gaano kasaya si Simon, kaya't pumikit ako upang mapigilan ang aking mga luhang muling nagbabadya at mabilis akong tumakbo papalabas ng gate upang hindi nila makita pa ang sakit na nararamdaman ko. Oh, anak, bakit nandito ka agad? Gulat na wika ng aking ina, habang ako naman ay hindi makatingin sa kanya at pilit na itinatago ang mga matang kagagaling lamang sa matinding pag-iyak. Nanay, bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko. Pagkawika ko sa kanya, ay agad kong tinungo ang aking silid dahil ayoko makita ni nanay na nasasaktan ako. Kilala ko ang aking ina. Alam na alam niya kung kailan ako nasasaktan o nagsisinungaling, kaya ayaw kong tumingin sa kanyang mga mata at mabilis na lamang akong tumakbo patungo sa aking silid. O sige na, pumasok ka na muna sa silid mo at ako naman ay tutungo na sa mansyon. Ipagbibili na lamang kita sa iyong lola upang mabigyan ka na rin niya ng gamot. Wika naman ni nanay, kaya mabilis na akong pumasok sa aking silid. Pagkapasok ko sa aking silid, ay mabilis kong isinarado ang pintuan at sumandal ako dito. Nag-uunahang tumulo ang aking mga luha at mabibining hagulhol ang kumawala sa aking tinig. Agad kong tinakpan ang aking bibig upang hindi ako makagawa ng ingay dahil ayaw kong marinig ni Lola na umiiyak ako. Hindi ko yata kakayanin na mawawala sa buhay ko si Simon. Ang isiping ikakasal na siya kay Margaret ang dumudurog sa aking puso. Lumapit ako sa aking papag na may manipis na foam na kulay rosas at naupo ako sa gilid nito. Hinimas ko ang aking higaan. Humiga ako at tinakpan ng una ng aking mukha upang hindi marinig ni Lola ang aking pagtangis at doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit na aking nararamdaman. Ilang araw na din ang dumaan at malapit na ang engagement party ni Simon at Margaret sa mansyon ng mga Smith. Nandirito ako ngayon, hindi kalayuan sa aming bahay. May paborito kasi akong tambayan dito, isang napakalaking puno ng nara na kinabitan ni tatay ng duyan noon dahil mahilig akong pumunta noon sa mga park para lamang magduyan. Sabi ko na nga ba, dito kita matatagpuan? Isang baritonong boses ang gumulat sa akin,
kaya't agad akong napalingon dito. Samuel, anong ginagawa mo dito? Ani ko sa kanya na may pagtataka. Ilang araw ka na kasing hindi nagpapakita sa mansyon, kaya nag-aalala na ako sa'yo. Wika niya sa akin habang unti-unti niyang inuugoy ang duyan. Hindi na ako bumalik sa mansyon matapos kong malaman na ikakasal na pala si Simon. Ayokong makita sila kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Ayokong saktan ng sarili ko, kaya minabuti ko na lamang na manatili sa loob ng bahay upang makaiwas na muna ako sa kanila. Ah, yun ba? Ayoko lang. Wala naman dahilan para pumunta ako sa mansyon. Saka marami akong ginagawa dito sa bahay. Marami din kasing inuutos sa akin si Lola, kaya sinamahan ko na muna siya. Wika ko na nakanguso sa kanya. Ayaw mo o nasasaktan ka dahil nadudoon si Margaret? Sambit niyang muli na ikinatukod ng paa ko sa lupa dahilan upang tumigil ang pag-ugoy ng duyan. Ilang kaluskos ang narinig namin, hindi kalayuan, kaya kaagad ako napalingon sa pinanggagalingan ng ingay. Narinig mo ba yon, Samuel? Wika ko sa kanya. Parang baliwala lamang ito sa kanya. Hayaan mo na yun. Asong ligaw lang yun na pag-alagala dahil lutang ang utak. Wika niya na hindi ngumingiti at seryoso namang nakatitig sa kawalan. Ha? Asong ligaw? Paano kung nangangagat yun o kaya nauulol? Hindi ba ganun yun kapag mga asong ligaw? Inosente kong ani sa kanya na ikinatawan niya ng pagak. Ewan ko ba kung ano ang nangyayari kay Samuel at tila ba may malaking problema itong hinaharap dahil napakaseryoso niya ngayon. Hindi kasi ako sanay na ganito siya. Mas sanay ako sa Samuel na maingay at sobrang kulit. Nauulol? Siguro nga nauulol na ang asong yun, kaya kung ano-ano ang ginagawa niya sa kanyang buhay. Kahit alam naman niya na masasaktan siya at hindi magiging lubos na masaya, ay nagpupumilit pa rin siya. Wika niya sa akin na ikinakunot ng noo ko. Samuel, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Asong ligaw na nauulol pa rin ba ang pinag-uusapan natin dito? Parang ang lalim naman yata ng hugot mo. Natatawa kong ani sa kanya. Siya naman ay nakitawan na rin sa akin. Marahil ay napagtanto niya na wala ng sense ang sinasabi niya. Oo, asong ligaw, duwag harapin ang katotohanan, kaya ayun, naulol at kung ano-anong pinagagagawa kahit hindi naman siya sigurado sa mga desisyon niya. Wika niya at tumawa ng malakas. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang ipahiwatig, kaya binabaliwala ko na lamang ang kanyang sinabi at nagkwentuhan kami ng mga bagay-bagay na walang katuturan para lamang may mapag-usapan. Samuel POV. Apektado ako sa nangyayari kay Audrey. Dahil bata pa lang kami, ay mahal ko na siya. Alam ko naman si Kuya Simon ang gusto niya, kahit noong bata pa kami, kaya nagpaparaya lamang ako. Ngunit ngayong ikakasal na si Kuya Simon, ay nakikita ko kung paano siya nasasaktan. Gusto kong bawiin sa aking kapatid ang nasabi ko sa kanya noon, ngunit ayoko din namang mawala sa akin si Audrey. Ilang araw nang hindi nagpapakita si Audrey dito sa mansyon, kaya kahit si Mami ay nagtatanong rin sa mga magulang niya. Nakapagtataka kasi dahil araw-araw ay bumibisita siya dito para lamang masilayan ang aking kapatid. Wala silang kamalay-malay na nagdadalamhati ang puso ni Audrey dahil sa pagkabigo niya kay Kuya Simon. Dumating si Tatay Arman na hindi kasama si Audrey, kaya naisipan ko na lamang napuntahan siya sa bahay niya. Magandang umaga po, Lola Lucia. Pagbati ko sa lola ni Audrey habang patingin-tingin ako sa paligid habang hinahanap ng aking mata si Audrey. Oh, iho, nandyan ka pala. Ano ba ang kailangan mo, apo? Nakangiting ani ni Lola Lucia sa akin. Napadaan lang po ako. Si Audrey po, ani ko sa kanya. Lumabas kanina lang, iho. Baka na masyal-masyal lang sa paligid ang batang yun. Alam mo naman na hindi yun napipirmi dito sa bahay. Saad pa ni Lola na nakangiti sa akin. Pagkawika niya ay agad na din ako nagpaalam sa kanya.
dahil alam ko kung nasaan siya. Alam ko ang lugar na madalas niyang puntahan, kaya mabilis ang aking mga hakbang na tinungo ang lugar na paborito niyang palipasan ng oras, lalong-lalo na kapag malungkot siya. Nakita ko siyang nakaupo sa duyan habang nakatungo ang kanyang ulo at pinagmamasdan ng kanyang mga paa na sumasayad sa lupa habang umuugoy ang duyan. Malungkot na naman siya dahil sa aking kapatid. Kailan ba niya mapapansin na mahal ko din siya at handa akong ibigay sa kanya ang lahat? Makita ko lamang siyang masaya. Unti-unti ko siyang nilapitan at pagkatapos ay nagsalita ako na ikinagulat niya. Sabi ko na nga ba at dito kita matatagpuan? Seryoso kong wika sa kanya. Samuel, anong ginagawa mo dito? Sambit niya nang lingunin niya ako. Tumayo ako sa tabi ng duyan at dahan-dahan ko itong inuugoy nang may mapansin akong multo na nakatayo hindi kalayuan sa amin. Hindi ako nagpahalata na nakita ko ang bultong nakatayo, kaya patuloy lamang ako nakikipag-usap kay Audrey. Hindi rin nagtagal ay mabilis na umalis ang bultong nakatayo na nakamasid sa amin. Sa pagtalikod niya ay nakagawa ito ng mabibining ingay na hindi nakaligtas sa pandinig ni Audrey, kaya't agad niya itong nalingon. Narinig mo ba yun, Samuel? Sambit niya sa akin na tila ba kinakabahan. Oo, nakita ko at hindi niya na kailangan pang malaman kung sino ang bultong nagmamasid sa amin kanina lamang. Pinalabas kong isang asong ulo lamang ang gumawa ng ingay na iyon, kaya nauwi din kami sa tawanan. Naging masaya naman ang buong araw ko nakasama si Audrey at kahit nararamdaman ko ang lungkot niya ay pilit ko pa rin siyang pinapasaya at hindi naman ako nabibigo dahil nagagawa ko pa rin siyang patawanin sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan at sapat na sa akin iyon, sapat nang makita ko siyang masaya. Samuel, tawag niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Tulungan mo ako. Simple niyang ani, kaya napakunot naman ako ng noo dahil hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa kaibuturan ko ay nakakaramdam ako ng pangamba na maaari niyang hilingin sa akin. Tulungan saan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ba? At sa linggo na engagement party ni Simon? Wika niya na ikinakunot muli ng aking noo. Bakit pakiramdam ko ay hindi ko magugustuhan ang susunod niyang sasabihin sa akin? Oo, ano ang tungkol dito? Pagtatakang tanong ko at hindi ko alam pero parang nakakaramdam ako ng kaba. Pakiramdam ko ay may gusto talaga siyang gawin na hindi ko magugustuhan at ikakadurog ng puso ko. Gusto kong tulungan mo akong lasingin si Simon. Wika niya na hindi tumitingin sa akin na walang kagatol-gatol. Lalasingin ko si kuya? Nagtataka ko pa ring ani kahit na ba pakiramdam ko ay alam ko na ang gusto niyang mangyari. Oo, Samuel, gusto kong sa gabi ng engagement party ni Simon ay may mangyari sa amin para ako ang pakasalan niya at hindi si Margaret. Wika niya na ikinagulantang ko. What? Are you fucking crazy? Pipikutin mo ang kapatid ko? Sigaw ko sa kanya sa sobrang gulat ko. Sinasabi ko na nga ba at may pinaplano siya na hindi ko magugustuhan. What makes you think na tutulungan kita sa gusto mong mangyari? Ha? Galit kong ani sa kanya. Bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha at tuluyan na itong napahagulhol sa aking harapan. Kaya't napamura na ako. Ang hinihiling niya sa akin ay ang kamatayan ko. Mahal na mahal ko si Simon. Hindi ko nga alam kung kakayanin kong makita siyang ikakasal sa iba. Samuel, nakikiusap ako. Tulungan mo ako dahil ikakamatay ko sa oras na makita ko siyang ikasal sa iba. Umiiyak at nakikiusap niyang ani sa akin. Audrey naman, alam mo ba yung pinagsasasabi mo? Ha? Gusto mong pikutin ng kapatid ko na ikakasal na kay Margaret? Sigaw ko sa kanya na ikinahagulhol niya pang muli. Kaya napasabunot ako sa aking sariling buhok dahil hindi ko alam ang gagawin ko sa babaeng ito. Wala siyang kaalam-alam
na unti-unti niya akong pinapatay dahil sa kanyang mga sinasabi. Samuel, please, mahal na mahal ko ang kuya mo. Hindi ko kayang makitang ikakasal siya sa iba dahil pakiramdam ko ay mamamatay ako. Humahagulhol niyang sambit at yumakap siya sa akin na ikinagulat ko. Ramdam na ramdam ko ang lambot ng kanyang katawan para akong itinulos ng maramdaman ko ang tila ba kuryenteng dumadaloy sa buo kong katawan. Kaya para akong napapasong itinulak siya papalayo sa aking katawan. Audrey, alam mo bang malaking kasalanan ang gusto mong mangyari? Wika ko sa kanya habang nakatungo lamang ang kanyang ulo at humahagulhol. Napabuntong hininga ako. Mahal na mahal ko si Audrey. Kung ako na lamang sana ang minahal niya, ay hinding-hindi siya masasaktan ng ganito dahil buong-buo kong ibibigay ang pagmamahal na nararapat para sa kanya. Hindi ko mahihindian ang babaeng ngayon ay nasa aking harapan at nagpipighating tumatangi sa akin. Nasuntok ko ang malaking puno na ikinagulat ni Audrey at napatili siya nang makita niyang may umagos na dugo mula dito. Samuel! Sigaw niya sa aking pangalan at mabilis niyang kinuhang aking kamay na nagdurugo. Pumila siya sa laylayan ng damit niya ng kapirasong tela at mabilis na itinali sa aking kamay. Bakit mo ginawa yun? May pag-alala niyang ani sa akin habang itinatali niya ang kapirasong tela sa aking kamao. Gusto mo ba talagang mapasayo si Kuya Simon? Tanong ko sa kanya habang sa malayo ako nakatingin. Bigla siyang napatingin sa akin na may gulat sa kanyang napakagandang mukha at may sumilay na ngiti sa kanyang labi. Tutulungan mo ako? Wika niyang hindi makapaniwala sa aking sinambit. Wala siyang kaalam-alam na para niya akong pinapatay sa mga oras na ito. Kung iyan na makakapagpaligaya sa'yo, handa kitang tulungan. Wika ko habang nararamdaman ko ang unti-unting pagkadurog ng aking puso. Nakita ko ang kanya mga ngiting ilang araw ko na ring gustong masilayan. Mga ngiting nagbibigay ng kulay sa akin. Ngunit ngayon, ang mga ngiting iyon ang pumapatay din sa akin dahil alam kong masaya siya dahil makukuha niya ang aking kapatid. Ang saya-saya ko. Hindi ako makapaniwala na handa mo akong tulungan, Samuel. Wika niya at sabay yakap sa akin. Pilit kong pinipigilan ang mga luhang kanina pang gustong kumawala mula sa aking mga mata dahil ayoko makita niya na ako naman ang nasasaktan. Habang yakap-yakap niya ako ay may isang sigaw ang gumulat sa amin.